sa mga naniniwala at naghahanap ng lunas, kahit mga imahe sa pader, kakapitan, katulad ng sa isang bahay sa Nueva Ecija. Mahigit 20 taon nang naninirahan sa bahay na ito sa Palayan City sa Nueva Ecija ang 75 anyos na si Lola Erlinda. Pero hindi raw siya nag-iisa. At kung totoo ang sinasabi ni Lola na kasama niya sa kanyang tahanan, kahit sino, mapapadyos ko po. Ang mga pader kasi sa kanyang bahay, may mga imahe di umano ni Jesucristo. Siyempre naman, tuwan-tuwa naman ako. Sabi ko, Panginoon, bakit sa akin ka nagpapakapahayag ng ganito? Marami naman po akong Panginoon ng mga tao na mas may kalidad para agad paniwalaan ang mga salitang binibigay mo. Mas pili pa ata ng Panginoon nyo, hamak, mababang uri, at walang halaga. Ako yun. At hindi lang isa, kundi mula 6 hanggang 15. Titigang maigi, nakikita nyo rin ba ang mga nakikita ni Lola Erlinda? Unang maaaninag ang mukha raw ng sanggol na Jesus. Meron din itong bibig, ilong at mga mata, katulad ng sa mukha ni Jesucristo. At ang buong imahe raw ni Kristo, makikita naman daw sa bandang bintana. Meron din daw mga mukha ng di manoy mga anghel. May mga angel dito na na isa dyan ay bumaba. Talaga nakita ko ng personal. Sa kabila nito, kapansin-pansin naman na si Lola Erlinda, walang anumang santo sa kanyang bahay. Wala siyang altar. Ayaw ng Panginoon yung gagawa ka ng Diyos-Diyosan. Kaya ala akong ribulto. Pero noon pa man daw, malalim na ang pananampalataya ni Lola Erlinda. Maliit pa ako talagang pagka meron naririnig ako nag-uusap tungkol sa salita ng Diyos. Gusto ko nakakapakinig ng ganun. Hanggang sinubok ito. Taong 1974, si Lola Erlinda nag-agaw buhay matapos magkakomplikasyon sa ovaryo. Ayoko nang matulog kasi parang di ko na makikita ang umaga. Iniiyakan na ako ng mga parents ko. Kaya nung ako'y manalangin, sabi ko sa kanya, Panginoon, ako'y nagpa-check up, hindi nangangahulugan sa mga kamay ng doktor na yan, ako'y gagaling. Ikaw ang umopera sa akin, Panginoon. Dahil sa kanyang sakit, hindi siya nagkaanak. Hanggang may kaibigan siyang nagsabi na ang posible raw na makapagpapagaling sa kanya pag-aayuno. Mula nung 30 ko na mahigit, up to now na 70 na akong mahigit, madalas akong nasa pag-aayuno. Meron akong pinasok na 12 days, 18 days. At dahil nga sa kanyang pag-aayuno, si Lola Erlinda himalang gumaling daw. Kaya ipinagpatuloy niya ito hanggang ipinagawa niya ang kanyang bahay dito sa Nueva Ecija. Talagang itong lugar na ito, hiningi ko sa Panginoon. Bigyan mo po ako, Panginoon, ng isang lugar na pwedeng gawin kong bahay dalanginan ko. At unti-unti na nga raw lumabas ang mga imahe sa kanyang mga pader. Kaya lang, nung ginawa itong bahay na ito naagusan ng simyento, hindi ko naalagaan na punasan. Pero ang makikita na lang yung mukha nung siya'y bata pa. Na ayon sa kanya, may kakayahan din daw makapagpagaling. Nung pong maliit yung mga anak ko, paminsan masakit ang tiyan, nilalagnat. Pagka ipinag-pray ni Ate Linda yan, nalagyan niya ng langis, yung anak ko nawawala naman. Pero aminado si Lola Erlinda, may mga pagkakataon daw na maging siya nagduda sa kanyang mga nakikita. At nung siya raw mismo ang kumwestiyon sa Panginoon, di umano, sumunod na lang niyang namalayan na nasa ibang lugar na raw siya. Maniwala ka na wala ako rito sandali. Pinala niya ako sa bahay niya mismo.
kung ano yung klase ng flooring na ganyan, ganun din yung dingding. Walang bintana, walang pinto. Pero ang liwanag, yung damit niya mahaba. Sabi niya sa akin, titigan mo akong mabuti. Humingi ako ng tawad. Patawarin niyo po ako. Nagbibiro lang po ako, sabi ko. Bigla, nauwi ako dito, umiiyak ako. Ano man daw ang sabihin ng iba, ang mga imaheng ito ang pinanggagalingan ng kanyang lakas. Siya naging inspirasyon ko, tagalakan ko, kalakasan ko. Siya ang aking patnubay. Nito lang Martes, sa kauna-unahang pagkakataon, binuksan ni Lola Erlinda ang kanyang bahay sa kanyang mga kapitbahay. Parang nakapikit. Parang nakahiga, nakapikit na gano'n, ano? Nakita ko ito, parang may spotlight na naglilipat-lipat. Doon, eto yung angel. Bilog na ganung puti. Nagulat ako eh. Ayan o, para siya nagpapahinga. May bumaba pang isa. Hindi na dati wala yan. Oo nga, wala. Ba't nagkaroon ng ganyan? Ito matagal na to. Yan. Kaya May malabo. picture ako dito eh. Kinunan ko ng cellphone yan eh. Yan. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin siya. Hindi nagbabago. Nadalawa pa. Una, hindi ako naniniwala. Pero nung habang tinititigan ko siya, talagang makikita mo talaga yung parang muka ni Jesus. Nakakapagtaka. Pasok tayo. Ano naman kaya ang masasabi ng mga eksperto? Itong bibig na may parang balbas. Ano? Nakwa Ito po mata. Saka ito yung bibig niya. Sa maniwala man kayo siya hindi. Talagang nakikita ko si Lord na nandyan sa may ano na yan. Ayon kay Harley Kizagan, isang physics educator, ang mga imahe sa pader ng bahay ni Lola Erlinda, yung mga nakita namin doon na mukha, totoo naman siya. Hindi siya sinadyang ginawa na inukit na gano'n. So una kasi, ang semento or cemented slab, porous material kasi yan. May mga network ng maliliit na pores or maliliit na spaces sa loob kung saan pwedeng dumaan yung mga tubig. And since maliliit siya, hindi actually kailangan ng ulan para malagyan yun ng tubig. As simple as humid air or precipitation, pwede nang mag-accumulate ng moisture doon. And yung na-accumulate na moisture doon, yun yung maaring source ng mga patterns na nakikita natin. Maliban doon sa nasa wood. Medyo skeptic ako doon kasi may mga nakikita akong ukit ng lapis, ganyan mga gas-gas. dagdag naman ni Civil Engineer Mario Javier, ang mga imahe sa pader ni Lola, normal daw na namumuo sa mga hindi gawang bahay. Pagka kasi nababasa ang isang konkreto, yung portion na yon na ampaw, malakas sumipsip ng tubig yan. At pagka natutuyo, doon namumuo yung mga image. Kumisan, may hugis isda, may hugis ulo ng aso. Hindi ko naman din drawing yan. Hindi ko naman inisip yan. Basta nag-appear sila dyan. At kung sakali mang binibigyan natin ng interpretasyon ang nakikita nating mga imahe, ito raw ang tinatawag na pareidolia. Isang phenomenon, nakakakita tayo ng mga imahe, mga muka, mga hayop, mga bagay-bagay. Sa mga patterns, ang pareidolia ay normal for everybody. Wala raw itong pinagkaiba sa mga nakikitang forma ng mga religious image sa iba't ibang pagkakataon. Kagaya na lang nung nilamon ng apoy ang Cathedral ng Notre Dame sa Paris nitong Abril, kumalat ang balita na sa kasagsagan ng sunog, may mga namuurin daw na imahe ni Jesucristo. Yung mga taong masyadong religiously inclined, dahil yun ang palaging nasa isip nila, yun rin ang makikita nila sa mga patterns. Kung ito ay nakabubuti sa kanya para siya'y mapalapit sa Diyos, wala namang masama roon. Pero kung pwedeng mauwi sa superstitious, magiging pagsamba sa rebulto ang mangyayari. Kaya kailangan pa rin yung paggabay ng simbahan. Samantala, mainam ba sa kalusugan ang pag-aayuno o fasting? Nakapagpapagaling ba ito ng mga karamdaman? Pwede itong makapagpagaling, pwede din itong makasama sa isang tao. Siyempre, case-to-case basis pa rin yan. Sabihin natin na elderly na yung nag-fasting, tapos siyempre walang nutrients. And then, siyempre, babagsak yung sugar level ng katawan niya at maaring itong mawawala sa focus. Nagkakaroon ka ng parang mga nakikita or sabihin natin may mga hallucinations. Pero ano man ang sabihin ng iba, wala raw dapat ipaliwanag si Lola Erlinda dahil alam niya na sa kanyang bahay nananahan hindi lang ang mga imahe, kundi lalong-lalo na ang pag-ibig
ng Panginoon. Hindi naman ako para ipagpilitan. Maniwala sila, salamat. Salamat din kung hindi. Ang Diyos na ang bahala sa kanila. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.